Ang abuhing dagat na hamog, na parang kamuplaheng asul-berde ng hukbo, ay bumabalot sa hugis ng lungsod, ni hindi pa nagigising ang mga bituin sa kanilang antuking mga mata. Sa mismong sentro ng punong himpilan ng Special Operations Command ng Pilipinas, sa opisyal na apartment ng komandante, naghari ang pagmamadali ng isang inang hindi pa nakakatulog. Si Teniente General Maria Marikit Santillan, ang babaeng bakal. Ang tatlong bituin sa kanyang epaulet ay sumasalamin sa bigat ng pamumuno sa sibat ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang puwersa ng Special Operations. Ngunit sa sandaling ito, hindi siya isang general kundi isang simpleng ina na naghahanda para sa pakikipagkita sa kanyang nag-iisang anak na si Mateo. Sa isang malumanay na ngiti, ang kanyang mga kamay ay lumipad sa ibabaw ng mesa. Sa simpleng kagamitan para sa paglalakbay, isa-isang inilapag ang mga pagkaing inihanda ng may pag-iingat. Ang adobong baka, ang paboritong ulam ng kanyang anak, ay naglabas ng masarap na aroma. Espesyal na pinili ni Maria ang pinakamahusay na karne, at matagal niya itong niluto sa sarsanggata at toyo hanggang sa maging perpektong lambot. Ang kanyang adobong baka, tulad ng mapa ng kanyang mga operasyon, ay laging walang kamali-mali. Sa tabi ng ulam, nakasalansan ang malambot at gintong pansit bihon. Tandang-tanda niya ang gabi bago umalis ang anak para maging sundalo. Ma, kahit ano pa, pero ang pansit mo ang pinakamasarap sa buong mundo, sabi nito habang itinaas ang kanyang hinlalaki. Isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. 6 na buwan. Eksaktong 6 na buwan na ang lumipas mula nang matapos ng kanyang anak, na mahal niya higit sa buhay, ang kanyang pagsasanay at na destino sa unit. Sa loob ng panahong iyon, ni minsan ay hindi niya ito nabisita. Ang anak mismo ang humiling, "Mama, ayokong magulo ang buong kampo dahil sa akin. Hayaan mo akong magsilbi bilang isang ordinaryong pribadong kawal Mateo Reyes." Mas alam ni Maria kaysa kanino man kung gaano kahirap ang magiging serbisyo ng kanyang anak kung malalaman ng lahat na siya ang anak ng komandante ng SOCOM. Itinatago ang sama ng loob, tumango siya, pumapayag sa hiling ng kanyang binatilyong anak. Ngunit sa bawat pagkakita niya sa unti-unting pagnipis ng mukha nito sa video call, nararamdaman niya ang isang malamig na damdamin sa loob niya. At 3 araw na ang nakalipas, pagkatapos ng tactical exercise sa gabi, ang anak mismo ang tumawag. Ang kanyang boses ay isang mabigat na pasanin sa kanyang puso. Wala na ang dating sigla. Ang boses ay paos at tila pinahihirapan. Nagsalita ito ng nagmamadali na parang may humahabol, at sa bawat salita ay may bahagyang panginginig. Maging ang karaniwang tanong na, "Ma, ayos ka lang ba?" ay tila walang laman at formalidad lamang. "Mateo, anong nangyari sa boses mo? May sakit ka ba?" "Wala, ma, ayos lang ako. Mahirap lang ang ensayo, pero mukha kang pagod na pagod. Pupunta ako sa iyo sa weekend, magdadala ako ng masarap na pagkain." "Huwag." Halos sumigaw ang anak, ngunit mabilis na ibinaba ang boses. Ang biglang pagtangging ito ay tumimo sa puso ni Maria na parang kutsilyo. "Huwag kang pumunta, huwag kang pumunta. Ayos lang talaga ako. Pagod lang. May mahalagang ensayo kami sa weekend, kaya kanselado rin ang mga dalaw." Ang mga salita ng anak ay lohikal, ngunit ang mga emosyon na nakatago sa likod nito ay nagbunyag ng desperadong pagtatangka na itago ang isang bagay. Naramdaman ni Maria ang isang masamang pangitain. Alam na alam niya kung gaano kahigpit ang buhay sa militar, lalo na sa grupo ng mga batang lalaking puno ng enerhiya. Ngunit palagi siyang ipinagmamalaki na pinalaki niya ang kanyang anak na malakas at makatarungan, at itinaboy niya ang ideya na maaaring siya ay nasa problema. Habang isinasara ang mga lalagyan ng pagkain, huminga ng malalim si Maria. Sa katahimikan bago sumikat ang araw, ang tibok ng kanyang sariling puso ay tila nakakabingi. Hindi iyon totoo. Sinabi lang niya iyon dahil sa pagod pagkatapos ng mahirap na ensayo, bulong niya, na parang isang orasyon. Ngunit ang kutob ng ina, na tinatawanan ang mga dahilan ng isip, ay nagbigay ng alarma. Ang pagkabalisa na nagpalamig sa kalahati ng kanyang puso. Ito ay parang isang matalas na pandaman ng isang komandante ng SOCOM, na nakakita ng presensya ng hindi nakikitang kaaway sa makapal na ulap. Ngayon, dapat niyang makita ang kanyang anak anuman ang mangyari. Tanging sa pagdinig mula sa sarili niyang bibig, habang tinitingnan siya sa mata, na ayos ang lahat, siya makakawala sa masakit na pagkabalisa na ito. Nang halos sumalampak ang asul na liwanag ng bukang liwayway sa aspalto, si Teniente General Maria Santillan ay umalis patungo sa unit ng kanyang anak hindi sa kanyang opisyal na sasakyan, kundi sa likod ng manibela ng kanyang lumang Toyota Corolla. Espesyal siyang pumili ng personal na sasakyan upang hindi siya makilala sa plate number, nagdamit din siya ng simple. Sa halip na uniforme na may mga bituin, isang simpleng kulay abo na sweater at jeans, tulad ng sinumang ordinaryong ina. Sa kanyang mukha na walang makeup, mababasa lamang ang pag-aalala at pananabik sa kanyang anak. Sa tarangkahan ng kampo, isang batang kawal sa checkpoint ang humingi ng kanyang mga dokumento, ayon sa regulasyon.
Tumawag ang kawal sa radyo upang magtanong at, sumusunod sa karaniwang pamamaraan, ay dinala siya sa silid dalaw. Isang malinis, ngunit malamig at tila walang buhay na silid. Umupo si Maria sa tabi ng bintana, maingat na inilapag ang kanyang bag ng pagkain. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Sa ngayon, bubuksan ang pintuan na iyon at papasok ang kanyang anak na naging isang tunay na sundalo. At pagkatapos, sa pag-alam na ang lahat ng pag-aalala ay walang kabuluhan, siya ay ningiti ng malawak at yayakapin ito ng mahigpit. Ngunit ang paghihintay ay tumagal. 10 minuto. 20 minuto. Nang magsimulang umakyat ang pagkabalisa sa kanyang lalamunan, bumukas ang pintuan ng silid dalaw, ngunit hindi ang kanyang anak ang pumasok. Lumapit sa kanya ang isang matabang sarhento na may sunog sa araw na mukha at isang pilit na ngiti. Sa kanyang dibdib ay nakasulat ang pangalang Nestor Garcia. Kayo po ba ang ina ni Pribadong Kawal Reyes? Ako si Sargento Garcia, ang kanyang squad leader. Oo. At nasaan ang anak ko? Hindi sinasadyang lumabas ang matigas na tono sa boses ni Maria. Nagulat si Sargento Garcia at umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling tumingin sa pasukan ng silid, kung saan, naintindihan ni Maria, may nanonood sa eksena. Hindi siya lumingon, ngunit malinaw niyang naramdaman ang isa pang tingin sa kanyang sarili. Ang totoo po, si Pribadong Kawal Reyes ay nilagnat ng malubhang trangkaso mula pa kahapon at inilagay sa isolation sa infirmary. Mayroon po kaming epidemya sa kampo ngayon. At upang maiwasan ang pagkalat, humihingi po kami ng paumanhin. Binigkas ito ng sarhento sa isang hininga, na parang isang memorized na teksto, ngunit ang mga patak ng pawis sa kanyang noo, at ang hindi likas na labing-labis na dulo ng kanyang labi, ay sumisigaw na ito ay isang kasinungalingan. Ang tingin ni Maria ay naging matalas na parang talim. Na-isolate, masama ba ang pakiramdam niya? Kung ganoon, ako mismo ang pupunta sa infirmary. Titingnan ko lang siya sandali at aalis na ako. Ay, hindi po maaari, mahigpit na bawal. Halos sumigaw si Sargento Garcia, habang ipinapaypay ang kanyang mga kamay. Ang kanyang labis na reaksyon ay lalo lamang nagdagdag ng gasolina sa apoy ng pagdududa ni Maria. Muli siyang tumingin sa likod niya, na parang naghahanap ng suporta, at, nagtipon ng lakas, nagpatuloy, ayon sa regulasyon ng infirmary, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga sibilyan. Naiintindihan ko ang inyong damdamin, ngunit ito ay isang panuntunan ng quarantine, wala akong magagawa. Bibigyan si Mateo ng gamot, magpapahinga siya, at mabilis na gagaling. Ako mismo ang magbabantay. Sa sandaling iyon, nahuli ng matalas na tingin ni Maria ang figura ng isang lalaki sa likod ng sarhento sa dulo ng pasilyo. Si mataas na Sarhento Rafi Cruz. Nakita siya ni Maria sandali nang inspeksyonin niya ang training center. Isang sundalo na may tuso na mga mata, na laging nagpapakumbaba sa harap ng malalakas at malupit sa mahihina. Nakatayo siya doon, na parang isang direktor, na nanonood sa pagganap ni Sargento Garcia. Naramdaman ni Garcia ang kanyang tingin, at nagmadaling gumalaw, sinusubukang harangan si Cruz, ngunit huli na ang lahat. Isang bahagyang pagpapalitan ng tingin, ang tensyon sa pagitan nila lahat ito ay hindi mukhang isang karaniwang sitwasyon ng isang kawal na may sipon. Malinaw na may bahid ng pagtatago. Hindi na nagpilit pa si Maria, sa halip, tumayo siya ng may malumanay ng ngiti. Naguluhan si Sargento Garcia sa kanyang biglaang pagbabago ng kilos. Sige, kung ganoon ang patakaran ng unit, wala tayong magagawa. Pakisabi lang sa anak ko na inumin niya ang kanyang gamot at magpahinga ng mabuti. Maaari mo bang ibigay sa kanya itong pagkain man lang? Inabot niya sa kanya ang bag. Nakahinga ng maluwag si Garcia at mabilis itong kinuha. Opo, sigurado po, wag po kayong mag-alala. Ako mismo ang magbibigay ng lahat. Salamat, Sargento. Kung ganoon, aalis na ako. Umalis si Maria nang hindi nagpapakita ng anumang bakas ng panghihinayang. Naramdaman niya sa kanyang likod kung paano sumilay ang ginhawa sa mga mukha ni Garcia at Cruz. Ngunit nang umalis si Maria sa kampo, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng yelo. Hindi galit, kundi isang malamig, matigas na determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Trangkaso, isolation. Walang hiyang. Kasinungalingan. May nangyari sa anak ko, at desperado silang itago ito. Pagsakay sa kanyang kotse, hindi niya sinimulan ang makina, at tiningnan lamang ang rearview mirror sa mahigpit na nakasarang tarangkahan ng kampo. Oras na para hanapin ang katotohanan, ngunit hindi na bilang isang ina, kundi bilang ang komandante ng Special Operations Command. Pag-alis sa kampo, hindi umuwi si Maria Santillan. Nagmaneho siya ng mga pili ng daan metro at nagparada sa isang bakanteng lote sa tabi ng isang luma, sira-sirang karinderya sa tabi ng checkpoint. Tulad ng lahat ng katulad na kainan malapit sa mga base militar, ito ay puno ng pawis at mga kwento ng mga sundalo. Malayo pa ang tanghalian, ngunit pumasok si Maria at umupo sa pinakamalayong mesa. Mula roon, perpektong nakikita ang nag-iisang kalsada patungo sa kampo.
Miss, sarado pa kami, lumapit sa kanya ang isang matandang babae, na tila ang may-ari. Kumuha si Maria ng ilang papel na pera mula sa kanyang pitaka at inilagay sa mesa. Pasensya na, kailangan kong hintayin ng isang tao. Uupo lang ako dito hanggang tanghalian, at pagkatapos ay order ako. Tahimik na kinuha ng babae ang pera at bumalik sa kusina. Si Maria, habang umiinom ng tubig, ay naghintay ng kalmado. Ang kanyang utak, tulad ng isang kumander na gumagawa ng isang komplikadong plano ng operasyon, ay gumagana ng malamig at tumpak. Ang pagpapakita ng emosyon o paggamit ng awtoridad ay para sa mga baguhan. Ang tunay na taktika ng Special Forces ay ang tahimik na maghintay sa dilim hanggang sa ibunyag ng kalaban ang kanyang sarili. Tulad ng inaasahan niya, sa tanghalian, nagsimulang lumabas sa kampo ang mga opisyal at warrant officer, patungo sa karinderya. Hinihila ng mas mababa ni Maria ang kanyang bini at, nagpapanggap na pinag-aaralan ang menu, ay nakinig sa kanilang mga usapan. Karamihan ay walang kabuluhang biro at plano para sa weekend. Bigla, bumukas ng malakas ang pintuan ng karinderya at pumasok ang isang pamilyar na mukha. Si mataas na Sargento Cruz. Sinundan siya ng dalawang iba pang warrant officer. Umupo sila sa mesa na pahilis mula sa kanya. Pag-upo pa lang, umorder agad si Cruz ng tanduay rom. Tila mahilig siyang uminom kahit tanghali. Muntik na akong manginig kaninang umaga. Nakita niyo ba ang tingin ng matandang babae na iyon? Parang nakikita tayo hanggang sa loob, bulong ni Cruz, habang kinakagat ang atsara. Ang warrant officer na nakaupo sa tabi niya ay sumang-ayon, tama ka. Ang apelyido pa niya, Santillan, tulad ng komandante ng SOCOM. Nang mag-ulat sa akin ang checkpoint, muntik na akong mahulog sa upuan. Inubos ni Cruz ang isang shot at umubo. Heis. At ang salaginto na si Garcia, muntik nang maihi sa pantalon. Kung hindi ko siya sinulyapan mula sa likod, ibinunyag na niya ang lahat. Pero, salamat sa Diyos, gumana ang palusot tungkol sa trangkaso, kung hindi, magkakagulo. Nanlamig ang puso ni Maria. Hinigpitan niya ang kanyang hininga, itinuon ang lahat ng kanyang atensyon sa kanilang usapan. Ang mga piraso ng pag-uusap ay nabuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang tuta na iyon na si Mateo, hanggang ngayon, tahimik pa rin. May iritasyon sa boses ni Cruz. Tama po. Sabi ng infirmary chief, may bali sa 2 tadyang at panloob na pasa. Pero iginigiit niya na nahulog lang siya sa ensayo at humihiling na huwag sabihin sa kanyang mga magulang. Matigas na ulo. Kinagat ni Maria ang kanyang ibabang labi hanggang sa masaktan. Hindi niya naramdaman kung paano tumimo ang kanyang kuko sa kanyang palad, bali sa tadyang at panloob na pasa, ang anak ko. Umakyat ang galit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi siya gumalaw. Sumabog ngayon ay nangangahulugang sisirain ang lahat. Ngumisi si Cruz. Matigas. Kung alam lang niya kung sino ang kanyang ina, matagal na siyang nagsumbong. Pero ayos lang. Mas mabuti sa atin na ganyan ang kilos niya. Inutusan ni Commander na huwag lalabas ang bagay na ito sa labas ng kampo. Binura na ang mga camera footage. Lahat ng naroon, isinara na ang mga bibig. Kaya, habang nagpapalipas tayo ng oras sa ilalim ng palusot ng trangkaso, hanggang sa mawala ang mga pasa, at pagkatapos ay isusulat natin iyon bilang aksidente sa ensayo. Tapos ang usapan. Pero, hindi pa rin ako mapakali. Masama ang tingin ng ina niya. Pakiramdam ko, babalik pa siya. Babalik? Palalayasin lang natin ulit. Ang kampo militar ay hindi playground ng bata. Bawal pumasok ang mga sibilyan dito. Tama na ang kuwentuhan. Kumain na tayo. Sa mga salitang iyon, naglagay ng marami si Cruz ng giniling sa kanyang plato. Ang kanilang pag-uusap ay wala ng bagong impormasyon para kay Maria, ngunit sapat na iyon. Ang kanyang anak ay binugbog, at hindi lang ito simpleng parusa o hazing. Ito ay isang malupit na pambubugbog na nagresulta sa bali ng tadyang, at ang buong unit, mula sa warrant officer hanggang sa battalion commander, ay sistematikong nagtatago ng katotohanan ito. Tahimik na tumayo si Maria mula sa mesa. Nang umalis siya sa karinderya, narinig niya ang kanilang nakakainis na tawa sa kanyang likuran. Pagbalik sa kotse, inilagay ni Maria ang kanyang mga kamay sa manibela at ipinikit sandali ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, lumitaw ang mukha ng kanyang anak. Ang anak na nagtago na siya ang anak ng komandante ng SOCOM at tahimik na nagtiis ng malupit na karahasan upang hindi magdala ng kahihiyan sa kanyang ina. Ang pag-alam sa lalim ng kanyang pagdurusa ay nagpunit sa kanyang puso. Ang galit at pakiramdam ng pagkakasala ay bumaha sa kanya. Bakit hindi ko napansin noon? Bakit ko binaliwala ang kanyang mahinang boses? Pagbukas ng kanyang mga mata, si Maria ay hindi na isang simpleng ina. Sa kanyang tingin, mababasa ang malamig at walang awang determinasyon ng komandante ng Special Operations Forces. Isang commander na nagtatatak ng kutsilyo sa mismong puso ng kaaway. Naamoy ko ang kasinungalingan. Ngayon, oras na para bunutin ang pinagmulan nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero.
Major Kaloy, ako ito. Bukas ng timdala ng umaga, hintayin mo ako sa aking sasakyan sa checkpoint ng N-Unit. Magsuot ng kumpletong parade uniform. Kinaumagahan, nang nag-aaway pa ang dilim at ang bukang liwayway, isang itim na Land Cruiser ng serbisyo ang tahimik na huminto sa tarangkahan ng kampo. Ang mga bituin sa plate number at ang bandila ng SOCOM ay naglabas ng aura ng kapangyarihan na hindi maihahambing sa simpleng Toyota Corolla kahapon. Mula sa likod ng pintuan, lumabas si Teniente General Maria Santillan. Wala na ang bakas ng simpleng sibilyang damit kahapon, siya ay nakasuot ng walang kapintasang parade uniform. Ang perpektong plansadong tunik, ang tatlong bituin na kumikinang tulad niya sa kanyang epaulet, at ang hanay ng mga medalya sa kanyang dibdib. Lahat ng ito ay nagpahayag ng walang salita kung sino siya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at sa kanyang malamig, walang emosyong mukha, na parang isang maskara ng bakal, walang makikita. Ang mga kawal na naka-duty sa checkpoint, sa pagkakita ng plate number ng general, ay nagmamadaling tumakbo sa sasakyan ng may gulat. Ang simpleng babae na nasa katanghaliang gulang na nagpakilala kahapon bilang ina ni Pribadong Kawal Reyes ay naging ang komandante ng Special Operations Forces ng Pilipinas sa isang gabi. Dahil sa shock, namutla ang mukha ng mga kawal. Magandang araw po, General, sa anong okasyon po? Nautal na tumakbo ang Officer of the Day ng checkpoint at sumaludo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Halos hindi pinansin ni Maria ang kanyang pagbati at sinabi sa isang malamig na tono, ipatawag agad ang battalion commander ng unit na ito. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit may autoridad na hindi matatawaran. Ang Officer of the Day ay halos reflexively kinuha ang radyo at sumigaw, lahat. Ang komandante ay nagpapatawag sa battalion commander. Agad na pumunta sa checkpoint, nagsimula ang kaguluhan sa kampo. Ang mga antuking kawal ay bumangon mula sa kanilang mga higaan, at ang katahimikan bago ang bukang liwayway ay ginambala ng nakakaalarmang sigaw ng mga opisyal. Hindi lumipas ang ilang minuto, si Teniente Coronel Reynaldo Ray Banzon, na pinawisan, ay tumakbo patungo sa checkpoint at hindi pa nakabotones ang lahat ng buttons sa kanyang tunic. Sa likod niya, na may abo na mukha, sumunod ang bida kahapon, si mataas na Sargento Rafael Cruz. Magandang araw po, General. Saan po kami nagpapasalamat sa inyong pagbisita? Sabi ni Banzon habang sumasaludo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Dahan-dahang tiningnan sila ni Maria. Ang takot na komander ng batalyon at si Sargento Cruz na nagtatago sa likod niya at hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Isang ngiti ng panghahamak ang sumilay sa kanyang labi. Teniente Coronel Banzon. Sabi, kahapon, may bumisita sa unit na ito na isang sibilyang babae, ang ina ni Pribadong Kawal Reyes. Opo, tama po. General. Naulat po sa akin. At sa pagkakaalam ko, pinaalis siya pabalik na may kasinungalingan na ang Pribadong Kawal ay na-isolate dahil sa trangkaso. Totoo ba iyon? Ang pawis ay tumulo sa Teniente Coronel. Desperado siyang sinubukan na mag-isip. Iyon pala ang babaeng iyon. Paanong nangyari iyon? Sinulyapan niya si Cruz na puno ng galit, at iyon ay isang forced measure upang maiwasan ang epidemya sa unit. Kung alam lang namin na darating kayo, General, hindi ko kailangan ng paliwanag. Malamig na putol ni Maria sa kanya. Humakbang siya pasulong. Sa isang galaw lamang, hindi sinasadyang umatras sina Banzon at Cruz. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng pamamahala at kontrol sa unit na ito ay aking aakuhin. Agad na iparada ang lahat ng tauhan sa plaza. Lahat ng opisyal sa punong himpilan, at kayo. Itinuro niya ang commander at ang warrant officer. Sumunod kayo sa akin. Sinubukan ni Banzon na tumutol, ngunit natigilan siya sa malamig na tingin ni Maria. General, baka may problema po. Problema? Tanong mo? Dahan-dahang lumingon si Maria at tumingin ng diretso kay Cruz. Tumigil si Cruz na parang isang daga sa harap ng isang kobra. Ang aking anak na si Pribadong Kawal Mateo Reyes, na nagseserbisyo sa unit na ito, ay malupit na binugbog. Ngayon, wala ako dito bilang isang ina, kundi bilang isang kumander na obligado na ipagtanggol ang dangal ng kanyang nasasakupan at ibalik ang disiplina sa militar. Mula ngayon, ako mismo ang mamumuno sa investigasyon, at makikita ko ng personal ang kasuklam-suklam na katotohanan na sinubukan ninyong itago. Ang kanyang mga salita ay tumunog na parang hampas ng talim sa hangin ng umaga. Lahat ng nasa checkpoint ay nagpigil ng hininga. Ang anak ko. Ang dalawang salitang iyon ang nagpaliwanag sa lahat. Hindi lamang ito isang pagbisita o inspeksyon, ito ay ang pagdating ng isang galit na leona, na dumating upang hatulan ang mga naglakas loob na hawakan ang kanyang anak. Nawala ang lahat ng dugo sa mukha ni mataas na Sargento Cruz, nang hina ang kanyang mga binti, at tila babagsak na siya sa lupa. Ang galit ni Maria, na nakatago sa likod ng maskara ng bakal, ay nagsisimula pa lamang na sumabog.
Isang kakaibang kapaligiran ang nakabitin sa plaza ng kampo, isang pinaghalong dilim bago ang bukang liwayway at liwanag ng umaga. Lahat ng tauhan, na kumpleto sa gamit, ay nakatayo sa perpektong tuwid na hanay. Sa kanilang mga mukha mababasa ang pagod, pagkabalisa, at kumpletong pagkalito sa nangyayari. Nakatayo ng mag-isa sa tribune si Teniente General Maria Santillan, na nakatingin sa kanila mula sa itaas. Sa tabi niya, na parang mga grade school student na nagkasala, nakatayo si Battalion Commander Reynaldo Banzon at si mataas na Sargento Rafael Cruz. Hindi kinuha ni Maria ang mikropono. Nagsalita siya gamit ang kanyang sariling boses, ngunit napakalakas at malinaw kaya narinig siya sa pinakamalayong hanay. Ako ang komandante ng Special Operations Forces. Nandito ako ngayon para sa isang dahilan, upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa kaso ng pambubugbog at hindi autorisadong relasyon na naganap sa unit na ito. Isang tahimik na bulong ang dumaan sa mga kawal. Lahat ay nag-isip tungkol kay Pribadong Kawal Reyes, ngunit walang naglakas loob na banggitin ang kanyang pangalan ng malakas. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Ngayon, babalik kayo sa inyong barak sa pamamagitan ng company. Ang mga opisyal ng aking staff ay magsasagawa ng individual na panayam sa bawat isa sa inyong quarters. Sa sinumang magsasabi ng totoo, bilang komandante, ginagarantiyahan ko ang kumpletong proteksyon mula sa anumang kahihinatnan. Ngunit ang sinumang magsinungaling o susubukan na itago ang mga katotohanan ay paparusahan ng mahigpit ayon sa batas militar. Nasa inyo ang pagpipilian. Ang kanyang talumpati ay maikli at malinaw, ngunit ang bigat nito ay dumidiin sa balikat ng mga kawal na pumuno sa plaza. Sa utos ng mga company commander, nagsimulang maghiwalay ang mga kawal patungo sa barracks. Nagbigay ng utos si Maria sa mga opisyal ng pulisya militar at mga inspektor mula sa kanyang staff na dinala niya. Tanungin ang bawat isa ng nag-iisa, tiyakin ang kumpletong confidentiality upang walang sinuman ang makaramdam ng presyon at itala ang lahat. Nagsimula ang investigasyon, ngunit ito ay mas mabagal at mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Maria. Ang mga kawal, na parang nagkasundo, ay isinara ang kanilang mga bibig. Ikuwento mo ang lahat ng alam mo tungkol kay Pribadong Kawal Reyes, malumanay na tanong ng inspektor na opisyal sa isang bata, mga 20 taong gulang na kawal. Ang kawal, na nakayuko ang ulo, ay bumulong ng halos hindi marinig, wala po akong alam. Alam ko lang po na nahulog siya sa ensayo at nasugatan. Kanino mo narinig iyan? Lahat po nagsasabi niyan. Ang ibang mga kawal ay sumagot din ng pareho, wala po akong nasaksihan na pambubugbog o hindi autorisadong relasyon. Hindi po. Wala akong nakitang nanakit si mataas na Sargento Cruz o ang ibang opisyal kay Pribadong Kawal Reyes. Napakabait po sa amin ni Sargento. Lahat, na parang mga parat, ay inulit ang parehong bagay. Ang kanilang mga mata ay nagmamadaling gumagalaw, ang mga palad sa kanilang tuhod ay basa ng pawis, ngunit ang kanilang mga bibig ay tila perpektong sinanay upang magsinungaling. Sa pagtanggap ng ulat, kinagat ni Maria ang kanyang labi. Hindi lamang ito simpleng pananakot. Ito ay isang kultura ng takot at pagpapasakop na nabuo sa loob ng mahabang panahon na nagpabago sa buong unit sa isang malaking pader ng katahimikan. Naniniwala ang mga kawal na ang paghihiganti para sa katotohanan ay magiging mas mabilis at mas malupit kaysa sa pangako ng komandante. Ito ay isang kaharian na nilikha ni Cruz at Banzon. At sa kahariang ito, ang mga kawal ay mga alipin lamang na wala man lang lakas ng loob na magsalita ng totoo. Sandaling nag-isip si Maria, hindi siya magtatagumpay sa ganitong paraan. Kung mas matindi ang paghampas sa pader, mas nagiging matibay ito. Kaya, kailangan niyang hanapin ang pinakamahina na link ang lamat at doon mismo humampas. Pinatawag niya ang Chief of Inspection. Dalhin mo sa akin muli ang listahan para sa panayam. Pumili ka ng 3 para sa akin, ang kasamahan ni Mateo na pinakamalapit sa kanya, ang kanyang direktang nakatataas sa serbisyo, at ang pinakabatang recruit na kararating lang sa unit. Ako mismo ang makikipag-usap sa kanila. Nagbago ang taktika. Sa halip na frontal attack, isang surgical strike. Pumasok si Maria sa maliit na conference room na ginagamit para sa interogasyon. Sa mesa sa harap niya, nakaupo ang isang natatakot na batang kawal, kasamahan ni Mateo. Si Maria, nagpapanggap na nag-aaral ng mga dokumento, ay matagal na tahimik. Ang mabigat na katahimikan ay nagpabigat sa kawal. Lumunok siya, nakaramdam ng pagka-suffocate. Sa wakas, itinaas ni Maria ang kanyang ulo at tumingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay hindi na general's gaze. Ito ay ang tingin ng isang matanda na nag-aalala tungkol sa kaibigan ng kanyang anak. Nakakatakot ba? Sa hindi inaasahang tanong, nagulat ang balikat ng kawal. Anong klaseng bata si Mateo, ang kaibigan ko? Mahirap ba sa kanya ang magsilbi? Ang boses ni Maria ay nakakagulat na malumanay. Ang kawal, pagkatapos mag-atubili sandali, ay nagsimulang magsalita ng napakatahimik.
Si Mateo ay isang mabuting bata, hindi kailanman tumatanggi sa maruming trabaho, laging tahimik na ginagawa ang kanyang tungkulin, at hindi kailanman nagreklamo. Kung ganoon, bakit siya nasaktan? Bakit ang isang mabait, matapat na bata ay dapat magkaroon ng bali sa tadyang, bulong ni Maria, na parang nakikipag-usap sa sarili? Ang mga mata ng kawal ay gumagalaw. Ang unang lamat ay lumitaw sa pader ng katahimikan. Sa huli, gumuho ang pader ng katahimikan. Sa harap ng mapilit ngunit maingat na interogasyon ni Maria Santillan, hindi na nakayanan ng kasamahan ni Mateo at, humahagulgol, ay ikinuwento ang lahat. Ito ay isang sistematiko at walang awang karahasan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Hindi nagustuhan ni mataas na Sargento Cruz, tila hindi sapat ang disiplina sa harap ng ibang mga kawal. Ang nagsimula bilang simpleng parusa ay lumaki sa walang hiya at malupit na hazing. Ginawa ni Cruz si Mateo na isang halimbawa upang panatilihing takot ang buong unit. Sa gabi, kapag tulog na ang lahat, dinadala niya si Mateo sa bodega o sa isang tagong lugar at walang awang binubugbog. Alam ito ng ibang opisyal, ngunit nanahimik sila at ang ilan ay nakikilahok pa. Noong gabing nangyari ang lahat, lasing si Cruz. May pinagpilitan siyang maliit na bagay at nagsimulang bugbugin si Mateo. Ang tahimik na paglaban ng anak na hindi sumasagot sa mga suntok ay lalo lamang nagpagalit sa kanya. Nawalan siya ng kontrol at sinimulang sipain ito. Huminto lamang siya nang marinig ang tunog ng nabaling tadyang. Bakit? Bakit walang sinabi si Mateo? Maaari sana siyang tumawag sa akin. Nanginginig ang boses ni Maria. Ang kasamahan, habang pinupunasan ang kanyang luha, ay sumagot. Lagi niyang sinasabi na hindi niya pwedeng ipahiya ang kanyang ina na magdala ng kahihiyan sa kanyang karera. Sinasabi niya na mas gusto niyang mamatay kaysa marinig na siya ay nagsisilbi ng madali na gumagamit ng kanyang inang general. Kaya, tinitiis niya ang lahat ng mag-isa. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata. Ang sakit ng kanyang anak, ang kanyang malalim na panloob na lakas, ay nagpunit sa kanyang puso. Pagkatapos ng interogasyon, dumiretso siya sa infirmary. Sa pintuan ng silid sa dulo ng pasilyo na may sign na isolation, sinubukan siyang pigilan ng infirmary chief. General, kailangan ng pasyente ng pahinga. Umalis ka. Ang boses ni Maria ay isang utos na walang tatanggap ng pagtutol. Umalis ang doktor, at walang pag-aatubili niyang binuksan ang pintuan at pumasok. Ang silid ay amoy disinfectant. Sa kama, na natatakpan ng puting kumot, nakahiga ang kanyang anak. Ang braso na may IV ay puno ng pasa, at sa kanyang namamagang mukha, makikita ang mga asul-pula na contusion at abrasion. Ang kanyang katawan ay isang kakilakilabot na patunay kung gaano kawalang kabuluhan ang kasinungalingan tungkol sa trangkaso. Tila mahimbing na natutulog ang anak, hindi gumagalaw. Marahil dahil sa painkillers at sedatives. Tahimik na umupo si Maria sa upuan sa tabi ng kama at tiningnan ang natutulog na mukha ng kanyang anak. Sa loob lamang ng 6 na buwan, ang mga katangian ng pagiging binatilyo ay nawala, nag-iiwan sa mukha ng isang binata ng mga bakas ng sakit at pagtitiis. Sa nanginginig na kamay, hinawakan niya ang gulo-gulo nitong buhok. Ang bahagyang init mula sa kanyang balat ay lumipat sa kanyang mga daliri. Isang mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi at tumulo sa sintido ng kanyang anak. Ang babaeng bakal ay tahimik na umiyak sa likod ng maskara ng komandante. Matagal siyang nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang anak nang bigla niyang napansin ang isang bagay sa ilalim ng mattress. Sa pagitan ng mattress at ng bed frame, may isang bagay na hindi maayos na isiniksik. Yumuko siya at maingat na hinila ito palabas. Ito ay isang luma, maliit na notebook na kasing laki ng palad. Sa magaspang na cover, na tila galing sa militar, walang nakasulat. Sa curiosity, binuksan niya ang unang pahina at naningkit ang kanyang mga mata. Sa notebook, maayos na nakasulat ang mga petsa, at sa tabi nito ay may mga hindi maintindihan na kombinasyon ng mga numero at letra. Sa unang tingin, mukha itong code o walang kabuluhang sulat. May 4A112 SN20PM 907X. X15AN, PVS, 44AK. Walang duda, ito ay mga modelo ng armas at military equipment, serial numbers, at dami. Ang mga ideya sa ulo ni Maria ay umikot ng mabilis. Bakit ito itinatala ng kanyang anak? Dahil ba sa simpleng curiosity o? Sa huling pahina, natigilan siya. May petsa at isang linya lamang. Huling Huwebes ng buwan 11 PM, Bodega 3, Cruz at ang itim na Range Rover. Bumagsak ang kanyang puso. Hindi lamang ito kaso ng pambubugbog. Ang kanyang anak ay nakatuklas sa isang bagay na mas malaki at mas mapanganib. Ang dahilan kung bakit walang awang binugbog ni Cruz ang kanyang anak at ang commander at ang buong unit ay sistematikong itinatago ito, ay hindi upang itago ang hindi autorisadong relasyon, kundi dahil may nalaman ang kanyang anak na hindi niya dapat malaman. Ang notebook ng kanyang anak ay isang mapa na humahantong sa isang mas masamang katotohanan na nakatago sa lalim ng unit na ito.
Paglabas sa silid ng kanyang anak, dumiretso si Teniente General Maria Santillan sa opisina ng kumander ng batalyon. Hawak niya sa kanyang kamay ang luma at punit-punit na notebook. Pagkatapos ilak ang pintuan ng opisina, na ginamit niya bilang pansamantalang command post, inilatag niya ang notebook sa mesa, May 4A1 assault rifle, .45 caliber pistol, night vision goggles. Lahat ng ito ay karaniwang armament ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ngunit ano ang ibig sabihin ng mga serial number, dami, at petsa? Si Maria, na parang nasa sarili niyang opisina, ay kumonekta sa secure communication line at nakipag-ugnayan sa kanyang pinakamapanaligang nasasakupan sa SOCOM headquarters, si Major Carlos Caloy Villanueva. Caloy, ako ito. Ngayon, ididikta ko sa iyo ang mga serial number ng mga kagamitan. I-check mo ang mga ito sa Unified Armaments Accounting System at agad na iulat mo sa akin ang kasalukuyang status at history. Ang secrecy level ay maximum. Ang impormasyong ito ay dapat manatili lamang sa pagitan natin. Masusunod po, General. Nagsimulang magdikta si Maria ng mga numero mula sa notebook. Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ang mabilis na keystrokes. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik ang boses ni Caloy na may bahid ng pagkalito. General, kakaiba po. Lahat ng kagamitan na binanggit ninyo ay nakalista bilang na-utilize, nawawala, o nasira sa panahon ng ensayo at write-off. Ayon sa mga dokumento, ang mga kagamitang ito ay wala na. Ang hinala ni Maria ay nakumpirma, nanlamig ang kanyang puso. Nangangahulugan ito ng pagnanakaw ng military property, ibig sabihin, ilegal na pagbebenta ng armas. At, ayon sa mga petsa sa notebook, hindi ito isang one-time action, kundi isang matagal nang naitatag na sistematiko at seryosong krimen. Ang kanyang anak, sa aksidente o sadyang naging saksi sa krimen na ito, at ginawa ang notebook na ito upang mangolekta ng ebidensya. At nang malaman ito ni Cruz, ipinarusa niya ito ng malupit. Ang simpleng kaso ng pambubugbog ay naging isang malakihang krimen na nagbabanta sa pambansang seguridad. Ngayon, hindi na ito isang personal na paghihiganti. Bilang komandante ng SOCOM, obligado siyang bunutin ang kanser na ito na kumakain sa hukbo. Muling tumingin ang kanyang mata sa huling pahina ng notebook. Huling Huwebes ng buwan, 11 p.m., Bodega 3. Cruz at ang itim na Range Rover. Mayroon pang 2 linggo bago ang susunod na huling Huwebes ng buwan, hindi na pwedeng maghintay. Ang mga kalaban ay alerto na pagkatapos ng kanyang paglitaw. Ang pag-atake ng walang plano ay nangangahulugang bigyan sila ng oras upang sirain ang ebidensya. Nagbigay muli ng utos si Maria kay Caloy. Caloy, tipunin mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Bodega 3 sa unit na ito. Blueprints, logbooks, mga talaan ng mga huling pagbisita, CCTV footage sa paligid. Kunin mo ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye at suriin mo ang lahat ng tauhan sa unit na ito, lalo na si Mataas na Sargento Cruz at si Commander Banzon. Ang kanilang asset, mga talaan ng tawag, mga kaibigan kahit anong paraan. Kunin mo ang impormasyong iyon sa anumang halaga. General, maaaring ituring itong abuse of authority, maingat na nagpahayag ng pag-aalala si Caloy. Akin ang responsibilidad, matigas na sabi ni Maria. Ngayon, hindi siya maaaring maging hadlang sa mga batas at pamamaraan. Upang ibunyag ang malaking kasamaan, minsan kailangan niyang tumapak sa dilim. Sa kabilang dulo ng linya, wala nang sinabi si Caloy. Sa kanyang boses pa lang, naintindihan niya ang desisyon na ginawa ng kanyang komandante. Pagkatapos isara ang notebook, tumingin si Maria sa bintana. Sa likod ng mapayapang facade ng base militar, ang korupsyon at conspiracy ng hindi maiisip na sukat ay lumaki, na parang poisonous mushroom. Nahawakan ng kanyang anak ang nakalalasong kabute na ito at nalason. Ngayon, tungkulin niya, bilang isang ina at bilang isang komandante, na hanapin ang antidote at bunutin ang kabute na ito sa ugat. Ang code ay na-decode. Oras na para simulan ang pangangaso. Ang impormasyon mula kay Major Carlos Villanueva ay dumating ng mabilis at tumpak. Tulad ng inaasahan sa pinakamahusay na nasasakupan ni Maria Santillan, nagbigay siya ng mas marami pa kaysa sa hiniling niya. Una, Bodega 3. Ayon sa mga dokumento, ito ay nakalista bilang isang lumang write-off warehouse na hindi na ginagamit. Ngunit ang pagsusuri ng satellite images at ang layout ng unit ay nagbunyag ng ilang kakaiba. Ang bodega ay matatagpuan sa pinakadulo ng unit, sa isang blind spot para sa pagmamanman, at ang likod na pader nito ay katabi mismo ng bakod, na nagbibigay ng madaling access mula sa labas. Ngunit ang pinakamahalaga, sa night thermal images sa nakalipas na buwan, ang Bodega 3, na di umano'y inabandona, ay panapanahong nagtatala ng mahinang init mula sa sasakyan at tao. Ito ay hindi matatawarang ebidensya na may gumagamit ng lugar na iyon ng palihim sa gabi. Ang mga resulta ng pagsusuri kina Cruz at Banzon ay mas nakakagulat. Pareho silang namumuhay ng marangya na hindi tumutugma sa kanilang kinikita.
Si Cruz, sa pamamagitan ng kanyang asawa at kapatid nito, ay nagmamay-ari ng mamahaling sasakyan at kondominium sa gitna ng Maynila, at si Banzon ay nagpadala ng kanyang mga anak upang mag-aral sa mga elite private school sa ibang bansa. Ang kanilang sahod ay hindi kayang tustusan ang gayong gastos. Ang kanilang bulsa ay puno ng black money mula sa gun running. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Maria ay iba, ang detalye ng mga tawag ni Teniente Coronel Banzon. Sa nakalipas na buwan, dose-dosenang beses siyang tumawag sa parehong numero. Malamang, ito ay isang burner phone. Ngunit si Kaloy, sa pagsubaybay sa lokasyon ng mga cell site, ay natuklasan na ang pangunahing lugar ng paggamit ng numerong ito ay ang lugar ng Camp Aguinaldo, White Plains, kung saan matatagpuan ang Department of National Defense, DND, at ang General Headquarters. Ang kaaway ay hindi lamang nasa antas ng battalion commander. Ang ulo ng criminal network na ito ay mas mataas pa. Naramdaman ni Maria ang lamig na dumaan sa kanyang likod. Ito ay isang malaking iskandalo na kayang yumanig sa buong hukbo. Kung ang impormasyong ito ay kumalat sa media, magkakaroon ng kaguluhan sa DND, at ang kanyang anak ay mapupunta sa sentro ng isang mapanganib na buhawi. Kailangan niyang kumilos ng maingat. Ang kalaban ay hindi nakikita. Marahil, kahit ngayon, sinusubaybayan niya ang bawat hakbang niya. Maging ang kanyang posisyon bilang komandante ay hindi makapagbigay ng 100% proteksyon. Nagpasya si Maria, sa halip na magsimula ng isang opisyal na investigasyon, lulutasin niya ang problemang ito sa kanyang sariling paraan, tulad ng nararapat sa Special Forces tahimik at palihim na pumuslit sa puso ng kaaway. Para dito, kailangan niya ng isang katulong sa loob, isang tao na kayang gumawa ng lamat sa pader ng katahimikan na ito. Sa kanyang isip, lumitaw ang imahe ng isang tao, ang batang sarhento na si Nestor Garcia, na nanginginig sa takot kahapon sa silid dalaw sa ilalim ng tingin ni Cruz. Malamang, siya ay isang pawn lamang sa larong ito. Hindi isang hardcore criminal, kundi isang mahina lang na tao na napilitang sumunod sa utos ng nakatataas. Ang mga taong tulad nito ay pinakamadaling maapektuhan ng psikolohikal na presyon, at mas madaling kumbinsihin. Lihim na ipinatawag ni Maria si Sargento Garcia. Ang lugar ng pagpupulong ay hindi ang opisina ng commander, kundi isang maliit, bihirang binibisitang kapilya sa loob ng kampo. Umaasa siya na sa ilalim ng anino ng Cruz, ang anumang kasinungalingan ay hindi magiging angkop. Sa gabi, ang mukha ni Garcia, na dumating sa itinakdang lugar, ay maputla sa takot. Ang kanyang buong pagkatao ay nagpapahayag ng kawalang lakas ng isang maliit na tao sa harap ng malaking kapangyarihan. Natatakot ka ba? Si Maria ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay tahimik at kalmado. Magsalita ka ng totoo, ano ang alam mo tungkol sa kaso ng pambubugbog kay Pribadong Kawal Reyes at sa nangyayari sa Bodega 3? Kinagat ni Garcia ang kanyang mga labi, ngunit hindi makapagsalita ng isang salita. Ang kanyang mga mata ay nagmamadaling gumagalaw. Kitang-kita kung paano naglalaban ang kanyang konsensya, na humihiling na magsalita ng totoo, at ang takot na tawaging isang traidor. Inilagay ni Maria ang isang maliit na voice recorder sa harap niya. Hindi ko itinatala ang ating pag-uusap. Kung sasabihin mo ang totoo, bibigyan kita ng proteksyon bilang isang saksi. Ngunit kung mananahimik ka hanggang sa huli, hindi ka na magiging isang saksi, kundi isang kasabwat sa lahat ng krimen na ito. Nasa iyo ang pagpipilian, lumubog kasama sina Cruz at Banzon, o ngayon mismo, hawakan mo ang aking kamay at lumabas ka sa pampang. Wala na siyang sinabing anuman, naghintay lamang ng tahimik sa pagpili ng natatakot na batang sundalo sa ilalim ng anino ng Cruz. Lumipas ang 1 minuto na tila walang hanggan, at sa wakas, nagsimula si Garcia na magsalita sa nanginginig na boses. Sa gayon, nabuo ang unang lamat sa pader na nakaharap sa kaaway sa loob. Ang katotohanan na lumabas sa bibig ni Sargento Nestor Garcia ay lumampas sa lahat ng pinakamasamang inaasahan ni Maria Santillan. Ito ay isang kwento tungkol sa isang kasuklam-suklam at organisadong criminal network, humahagulgol, ikinuwento niya ang lahat. Ang unit na ito ay isang maliit na kaharian na pinamumunuan ni na mataas na Sargento Cruz at Teniente Coronel Banzon. Sa black money mula sa gun running, binibili nila ang proteksyon sa matataas na headquarters, at sa kanilang unit, mayroon silang absolutong kapangyarihan. Ang mga kawal ay halos alipin sa kanila. Ang pambubugbog at pang-aabuso ay karaniwan, at sinuman ang sumubok na lumaban ay naghihintay ng kapalaran ni Mateo. Ang Bodega 3 ay ang kanilang criminal lair. Tuwing huling Huwebes ng buwan, dinadala doon ang mga write-off na armas at kagamitan militar. Personal na sinusuri ni Cruz ang dami at nagtatala, at malapit sa hating gabi, dumarating ang isang itim na Range Rover at kinukuha ang mga kalakal. Tinawag nila itong delivery. Inamin ni Garcia na ilang beses siyang pinilit na tumulong sa paghahanda para sa delivery, at paano nalaman ito ni Pribadong Kawal Reyes? Tanong ni Maria tungkol sa pinakamahalaga.
Noong gabing iyon, naka-duty si Mateo. Hindi sinasadyang narinig niya ang ingay mula sa Bodega 3 at, habang naglilibot sa lugar, nakita niya kung paano namin inilipat ang mga kahon. Mahusay ang kanyang kutob, at agad niyang naintindihan na may mali. Pagkatapos, ilang araw siyang umiikot malapit sa bodega, at napansin ito ni Cruz, at pagkatapos nangyari ang gabing iyon. Ganoon nga, ang anak, dahil sa kanyang sense of justice o tungkulin bilang sundalo, ay lumapit ng masyadong malapit sa mapanganib na katotohanan at nagdusa dahil dito. At paano naman ang mga nasa likod nito? Ang mga dumarating sa itim na Range Rover o ang tinatawagan ni Banzon. Umiling si Garcia, wala akong alam tungkol dyan, 1 pound lang ako. Ngunit si Cruz, kapag nalalasing, minsan ay nagmamayabang na si Sirius ang nasa likod nila. Sabi niya, siya raw ang pinakamaliwanag na tala sa kalangitan sa gabi at hindi siya kailanman mahuhuli. Sirius, ang pinakamaliwanag na tala sa kalangitan sa gabi. Malamang, ito ay isang code name na ginagamit sa hukbo. Ang hinala na may mataas na opisyal ang sangkot sa kaso ay lalong tumindi. Ang pag-amin ni Garcia ay naging unang lamat sa pader ng katahimikan. Kailangan itong gawing isang tectonic shift ni Maria na yayanig sa buong unit. Gumawa siya ng plano kung paano bibigyan ng kumpletong proteksyon si Garcia at gagamitin siya ng sabay upang guluhin ang sitwasyon mula sa loob. Sarhento, mula sa sandaling ito, kumilos ka ayon sa sasabihin ko. Kumilos ka ng normal, magulat kay Cruz na ininterrogate kita, ngunit wala kang alam at nagmatigas ka. Pabulagin mo ang kanilang pagbabantay at subukan mong pakinggan ang kanilang mga pag-uusap ng detalyado hanggat maaari at magulat sa akin, lalo na kung may marinig ka tungkol kay Sirius. Si Garcia, nanginginig sa takot, ay tumango. Ang dis ay naihagis na. Sumakay sa bangka na tinatawag na Maria Santillan, kailangan niyang sumama sa kanya hanggang sa dulo. Pagkatapos paalisin si Garcia, muling nakipag-ugnayan si Maria kay Major Caloy Villanueva. Caloy, subaybayan mo ang code name na Sirius. Halongkatin mo ang lahat ng archives, lahat ng operational pseudonyms, call signs na ginamit sa hukbo, at hanapin mo siya, at gumawa ka ng listahan ng lahat ng active generals, kasama na ang Chief of Staff, na may pagkakaugnay sa serbisyo kay Teniente Coronel Banzon o may personal na koneksyon. Mula sa sandaling ito, nangangaso tayo ng multo. Huwag kang papalampas ng anumang detalye. Ang kaso ay lumalaki ng hindi ka panipaniwala. Ang investigasyon, na nagsimula sa simpleng pambubugbog, ay humantong sa isang malaking corruption network na sangkot sa ilegal na pagbebenta ng armas at konektado sa matataas na opisyal. Naintindihan ni Maria na sinasalat lamang niya ang paa ng isang higanteng elepante, ngunit hindi siya maaaring huminto hanggat hindi niya nakikita ito ng buo. Ito lamang ang paraan upang protektahan ang kanyang anak at ibalik ang dignidad ng hukbo. Ang code name na Sirius ay isang malabong clue, ngunit para kay Teniente General Maria Santillan, ito ay naging isang parola sa dilim. Kasama si Major Caloy, naghukay sila ng ilang araw at gabi sa mga lumang military archives at intelligence reports sa paghahanap ng pangalang ito. At, sa wakas, sa maalikabok na archives na 10 taon na ang nakalipas, nakita nila ang decisive clue. Sirius, ito ang code name ng isang lihim na sabotage group ng military intelligence na kumilos noon. Sinubaybayan ni Caloy ang kasalukuyang lokasyon ng mga dating miyembro ng Sirius. Karamihan sa kanila ay nagretiro at namuhay ng normal. Ngunit isang tao ang kanyang kasalukuyang posisyon ay lumampas sa lahat ng inaasahan. General ng hukbo Danilo Dani Alvarez, ang number 1 candidate para sa posisyon ng Chief of Staff at isa sa pinakamakapangyarihang tao sa sandatahang lakas. Nang matanggap ni Maria ang ulat na ito, naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Danilo Alvarez, ang kanyang classmate sa academy at walang hanggang karibal ang taong laging nagtatago ng kanyang inggit at jealousy sa kanya, na laging nauuna sa kanya ng isang hakbang matalino, ngunit walang awa, handang gawin ang lahat para makamit ang layunin. Si Teniente Coronel Banzon ay nagsilbi noon bilang Chief of Operations sa dibisyon na pinamumunuan ni Alvarez. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nabuo sa iisang larawan. Ang pinakamaliwanag na tala sa kalangitan sa gabi. Walang bituin sa hukbo ngayon na mas maliwanag kaysa kay Danilo Alvarez. Ngunit, kasabay nito, hindi nawawala ang pagdududa ni Maria na baka ito ay isang trap. Ang isang tusong tao tulad ni Alvarez ay hindi gagamit ng kanyang lumang code name, maaaring ito ay sadyang inihagis na impormasyon. Marahil, si Alvarez mismo ang naglaro ng larong ito upang akitin siya sa isang trap. Habang nag-iisip siya, dumating ang atake mula sa hindi inaasahang panig. Nalaman na may isang anonymous letter na natanggap sa editorial office ng isang military publication. Nakakagulat ang nilalaman. Ang komandante ng SOCOM, si Teniente General Maria Santillan, ay nag-aabuso sa kanyang posisyon, nagsasagawa ng ilegal na investigasyon upang itago ang pagkakasangkot ng kanyang anak sa kaso ng pambubugbog,
at nagsashame ng mga inosenteng opisyal. Ang anonymous letter ay isinulat ng detalyado at tuso. Ang katotohanan na tinanggihan siya ng pagdalaw sa kanyang anak, na kinabukasan ay dumating siya sa kampo na nakaparade uniform at nagsimula ng investigasyon. Lahat ay ipinakita na parang siya, dahil sa personal na emosyon, ay sinisira ang kaayusan ng hukbo. Nagulo ang media. Ang press secretary ng DND ay nagbigay ng pangkalahatang pahayag, at ang defense secretary ay tumawag kay Maria, at mahigpit na pinayuhan siya na huwag isali ang buong hukbo sa personal na problema. Itigil ang lahat ng investigasyon, at kumilos ng maingat. Naintindihan ni Maria na ang lahat ng ito ay bahagi ng malaking plano ni Alvarez. Ginamit niya ang pambubugbog sa kanyang anak bilang bait upang akitin siya sa isang trap. Pagkatapos niyang magsimula ng investigasyon, siya, na parang sa isang utos, ay gumanti sa pamamagitan ng media upang itali ang kanyang mga kamay. Kung mas lalo siyang nakikialam sa kaso ng kanyang anak, mas lalo siyang inilalagay sa balangkas ng isang walang-awang komander na gumagamit ng opisyal na posisyon para sa personal na paghihiganti. Ginawa ni Alvarez ang kanyang pinakamalakas na sandata ang kanyang posisyon at reputasyon bilang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ngayon, siya ay ganap na na-isolate. Ang opisyal na kapangyarihan para sa investigasyon ay kinuha, at sa hukbo, tiningnan siya ng may pagdududa at paghatol. Ang anino ni Sirius ay mas malaki at mas tuso kaysa sa inaakala niya. Ginagamit niya ang buong hukbo na parang chess pieces sa kanyang chessboard. Si Maria, habang nag-iimpake ng mga gamit sa opisina ng komander na ginamit niya bilang command post, ay ngumiti ng mapait, ganoon pala. Ngunit hindi siya susuko. Hindi siya susuko ng may pagsunod, tulad ng gusto ng kaaway. Kung ang opisyal na investigasyon ay na-block, nangangahulugang kailangang hanapin ang katotohanan sa hindi opisyal na paraan. Oras na para pansamantalang tanggalin ang mga bituin ng general at lumaban tulad ng itinuro sa kanya sa Special Forces. Napilitan si Teniente General Maria Santillan na sumunod sa utos ng DND at formal na umalis sa unit kung saan naglilingkod ang kanyang anak. Sa araw ng kanyang pag-alis, si Teniente Coronel Banzon at si mataas na Sargento Cruz ay nagparada ng display upang ihatid siya. Sa kanilang mga mukha, may mga tuso ng ngiti ng mga nanalo na tila bumubulong, tapos na tayo sayo. Sa daan patungong Maynila, tumingin si Maria sa bintana at nag-isip ng malalim. Naglagay si Alvarez ng perpektong trap. Tiyak na binilang niya ang kanyang katangian, lalo na ang kanyang malakas na maternal instinct. Alam niya na sa pagdinig ng pinsala ng kanyang anak, hindi siya mananatiling tahimik at ang kanyang sense of duty, bilang isang commander, ay pipilitin siyang personal na mamuno sa investigasyon. Nakita niya ito at inihanda ang kanyang laro ng maaga. Hindi lamang ito cover-up para sa gun running. Mula sa simula, ito ay isang atake na personal na nakatarget sa kanya si Maria Santillan. Isang malupit at matalinong plano upang alisin ang pinakamalakas na kakumpetensya sa labanan para sa posisyon ng Chief of Staff. Sa punong himpilan, sinalubong siya ng malamig. Nagbago ang tingin ng kanyang mga nasasakupan. Sa paggalang, may mga pagdududa at pag-aalala. Araw-araw, naglalabas ang media ng mga artikulo na may mga nakakaalarmang headline. Ang babaeng bakal, sinisira ang disiplina para sa anak, dobleng pamantayan ni General Santillan, personal na paghihiganti o tungkulin. Sa loob ng isang araw, siya ay naging isang komander na nagdala ng kahihiyan sa karangalan ng hukbo. Nagsimula ang investigasyon ng DND. Ang mga investigador ay hayagang tumitingin sa kanya na parang isang kriminal. Ang inyong personal na pakikialam sa kaso, kung saan kasangkot ang inyong anak ay isang malinaw na abuse of authority. Inaamin ba ninyo ito? Ang pagtatanggol sa karapatan ng isang nasasakupan at ang pag-alis ng korupsyon sa unit ay isang direktang obligasyon ng isang komander. Gagawin ba ninyo ang parehong bagay kung ang nasasakupan na ito ay hindi ninyo anak? Ang kanilang mga tanong ay tusong lumihis mula sa punto na nagpapakita sa kanya bilang isang immoral na komander na kumikilos sa ilalim ng impluwensya ng personal na emosyon. Lohikal na sinasalungat ni Maria ang lahat ng akusasyon, ngunit hindi siya pinakinggan. Ito ay isang farce na may alam ng katapusan. Ang pinakamasama ay nangyari sa kanyang anak na si Mateo. Sa unit, tiningnan siya bilang isang troublemaker na, sa paggamit ng kanyang inang general, ay gumawa ng coup. Sina Cruz at Banzon ay mahusay na manipulate ang opinyon ng publiko na nagpapakita kay Mateo bilang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Sinimulan siyang iwasan ng mga kasamahan niya at ang ilang opisyal ay hayagang nang aasar sa kanya. Ang anak, na sumubok na protektahan ang kanyang ina mula sa mga panlabas na kaaway, ay natagpuan ng sarili sa kumpletong isolation sa gitna ng mga panloob na kaaway. Sa isang tawag sa telepono sa anak, naramdaman ni Maria ang pagkadesperado. Ma, pakiusap, itigil mo na. Hindi ko kayang panoorin kung paano ka nanganganib dahil sa akin. Ayos lang ako. Kailangan ko lang tiisin ng kaunti. Ang boses ng anak ay puno ng kawalang pag-asa.
Ang malakas na bata na kilala niya ay nagsimulang masira sa ilalim ng presyon ng malaking conspiracy at sistematikong hazing. Sumikip ang puso ni Maria sa sakit. Lumabas na ang bawat hakbang na ginawa niya upang iligtas ang kanyang anak ay lalo lamang nagtutulak sa kanya sa quagmire. Marahil, iyon mismo ang gusto ni Alvarez sirain, hindi lamang ang kanyang karera, kundi pati na rin ang kanyang espiritu bilang isang ina upang hindi na siya makabangon. Sa kalaliman ng gabi, nag-iisa sa kanyang opisina, tiningnan ni Maria ang kanyang tunik. Ang 3 bituin sa kanyang epaulet ngayon ay tila hindi isang simbolo ng kaluwalhatian, kundi mabibigat, naghihigpit na shackles. Sigurado si Alvarez na hanggat nakakulong siya sa cage ng general status, hinding-hindi niya siya matatalo. Kaya, kailangan niyang sirain ang cage na iyon at lumabas. Ang tingin ni Maria ay naging malamig at determinadong muli. Napakalayo na niya sa trap, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang isang hayop na nasa sulok ay gumagawa ng pinakamabangis na atake. Kinuha niya ang telepono at nagdial ng isang numero hindi opisyal, kundi ang numero ng isa sa kanyang mga shadows, mga tao, sa labas ng hukbo, nakasama niya sa sunog at tubig sa panahon ng kanyang serbisyo sa Special Forces. Si General Maria Santillan ay patay na, ngunit ang Special Forces operative na may call sign na Echo ay kagigising pa lamang. Nagbakasyon si Teniente General Maria Santillan dahil sa sakit. Ang opisyal na dahilan, nervous exhaustion dahil sa labis na stress. Malugod na inaprubahan ng DND ang kanyang kahilingan. Ang pag-isolate sa kanya mula sa media at publiko ay ang pinakamahusay na solusyon para sa kanila. Malamang, nakahinga ng maluwag sina Alvarez at ang iba pa niyang kalaban na nagpasyang sa wakas ay nabasag na siya, ngunit ang lahat ng ito ay isang mask. Sa pagkuha ng bakasyon, umalis si Maria sa kanyang opisyal na apartment at nagtago sa isang maliit na safe house sa labas ng Maynila. Ito ang kanyang lihim na kanlungan. Doon, isa-isang nagsimulang magtipon ang mga taong tinawag niyang ang kanyang mga anino. Ang isa sa kanila ay isang dating hacker mula sa military intelligence, DAT. Si Zero, isang specialist na kayang i-hack hindi lamang ang panloob na military network, kundi pati na rin ang mga secure system ng mga ahensya ng gobyerno. Ang isa pa ay isang dating Alpha Commando, isang eksperto sa covert operations, si Viper. Surveillance, infiltration, hand-to-hand combat sa lahat ng larangan na ito, tinawag siyang manweapon. At ang huli ay isang dating ahente ng National Bureau of Investigation, NBI, na ngayon ay may-ari ng isang pribadong detective agency, isang master, sa pangangalap ng impormasyon, si Chameleon. Lahat sila, noon, ay may utang na loob kay Maria, o, hinahangaan ang kanyang karakter, ay nanumpa sa kanya ng walang hanggang katapatan. Nang tumawag si Maria, iniwan nila ang lahat ng kanilang ginagawa at agad na dumating. Matagal na tayong hindi nagkita, komandante, sabi nila. Hindi na nila siya tinawag na general. Iyon ang kanilang hindi nakasulat na panuntunan, tinawag nila siya sa kanyang call sign noong Special Operations, Echo. Alam ba ninyo ang sitwasyon? Mula sa sandaling ito, hindi ito isang opisyal na operasyon, ito ang aking personal na digmaan. Ito ay mapanganib. Wala itong magiging gantimpala o kaluwalhatian. Kung tayo ay mabibigo, lahat tayo ay magiging kriminal. Handa pa ba kayong sumama sa akin? Bilang tugon sa tanong ni Maria, tahimik na tumango ang tatlo. Sa kanilang mga mata, makikita ang hindi matitinag na pananampalataya at determinasyon. Agad na nagsimula ang operasyon. Hindi ito ang paraan ng general, hindi ang pangangalap ng ebidensya at paghihintay ng paglilitis. Ito ang paraan ng Special Forces, ang paraan ng isang ina na ang tanging layunin ay ibunyag ang katotohanan at sirain ang kaaway. Zero ay nagsimulang i-hack ang mga secure network ng DND at Philippine Army Headquarters. Kinokolekta ang lahat ng data na may kaugnayan kay Alvarez, ang kasaysayan ng kanyang pagpapayaman, mga talaan ng tawag, mga protokol ng opisyal at hindi opisyal na pagpupulong. Chameleon ay ginamit ang lahat ng kanyang agent network upang hukayin ang impormasyon tungkol sa personal na buhay at mga kahinaan ni Alvarez. Naglagay siya ng surveillance sa kanyang mga kasamahan, nagpasok ng kanyang mga tao sa mga restaurant at golf club na madalas niyang bisitahin. Viper ay nagsimula ng 24 Laminseten, na pagmamanman kina Teniente Coronel Banzon at mataas na Sargento Cruz. Itinala at kinunan niya ang lahat ng kanilang paggalaw at pagpupulong. Si Maria, sa improvised command center sa apartment, ay nangolekta at sinuri ang lahat ng impormasyon, pinamumunuan ang operasyon. Hindi na siya pinipigilan ng mga ranggo at pamamaraan. Na parang nagbubuo ng isang higanteng puzzle, pinagsama niya ang hiwa-hiwalay na mga piraso ng impormasyon na muling nililikha ang larawan ng malaking criminal network na nilikha ni Alvarez. Ang katotohanan na nahukay nila ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Hindi lamang nagnanakaw si Alvarez ng military property para sa pera. Gumawa siya ng isang malaking cartel na kinabibilangan ng mga retired military officials, mga kinatawan ng defense industry, at maging ilang politiko.
Ibinenta nila ang nakaw na armas sa mga conflict zone at criminal groups na lumilikha ng malaking shadow funds kung saan nila naiimpluwensyahan ang mga kadre appointment at politika sa hukbo. Ang posisyon ng Chief of Staff ang huling hakbang upang tapusin ang pagtatayo ng kanyang imperyo. Naintindihan ni Maria na hindi siya nakikipag-ugnayan sa isang corrupt general lamang, kundi sa isang higanteng cancerous tumor na nag-ugat sa mismong katawan ng sagradong organisasyon ng hukbo. At ang kanyang anak ay naging isang uri ng sign na ipinadala upang buksan ang mata ng mundo sa pagkakaroon ng tumor na ito. Ngayon, wala nang dahilan upang mag-atubili. Bilang isang ina at bilang isang tunay na sundalo, obligado siyang putulin ang ugat na ito, kahit na sa proseso, nawawalan siya ng lahat. Malaki ang kartel ni Alvarez, ngunit marami itong mahinang puntos. Sa wakas ay na-access ni Zero ang mga bank statement ng mga offshore accounts ng front company na ginamit ni Alvarez para sa money laundering. May mga bakas ng paglilipat ng napakalaking halaga. Si Cameleon ay nakakuha ng hindi matatawarang ebidensya na may mistress si Alvarez, na ang account ay nilipatan ng bahagi ng shadow money. Ngunit ang pinakamahalagang clue ay nagmula kay Viper. Bilang resulta ng matigas na surveillance kay Cruz, nalaman niya na regular siyang bumibisita sa parehong logistics warehouse. Ito ay isang intermediate base kung saan pansamantalang nakaimbak ang mga armas na kinuha mula sa Bodega 3 bago ang huling delivery. Pinagsama ni Maria ang lahat ng impormasyon at gumawa ng counter-attack scenario. Ngayon, kailangan ng isang decisive move, hulihin sila sa akto ng krimen. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang anak na bumubuti na ang pakiramdam. Nag-aalala sa ina, maingat siyang nagkuwento ng naalala niya. Ma, ilang araw bago ako bugbugin, nakita ko ang isang kakaibang sasakyan malapit sa Bodega 3. Isang itim na Range Rover. May maliit na sticker sa windshield. Isang agila na may hawak na globo sa kanyang mga kuko. At, tila, ang huling mga numero ng plate ay 31 tala. Bumilis ang tibok ng puso ni Maria. Agila na may hawak na globo sa kanyang mga kuko. Ito ang emblem ng dibisyon na minsan ay pinamunuan ni Alvarez. Ang maliit na piraso na naalala ng kanyang anak ay naging huling key na nagtapos sa puzzle. Agad na inutusan ni Maria si Zero na suriin ang sasakyang ito. Ang resulta ay nakakagulat. Ang sasakyan ay nakarehistro sa front company na itinatag ni Alvarez. Ito ay direktang ebidensya na si Alvarez ang pinuno ng criminal network na ito. Ngayon, handa na ang lahat. Ayon sa impormasyon na nakuha mula kay Sargento Garcia, ang susunod na delivery ay nakatakdang maganap sa loob ng 2 araw. Plano nilang gawin ang deal sa intermediate base ang logistics warehouse na iyon. Tinipon ni Maria ang kanyang team. Nakatayo sa harap ng isang maliit na whiteboard sa apartment, hindi na siya ang mahinang general na naka-sick leave. Siya ay ang malamig at walang awang commander ng special group bago ang atake sa puso ng kaaway. Operation Hukom ng Bukang Liwayway. Layunin, capture sa akto at pangangalap ng ebidensya sa lugar ng gunrunning ng Alvarez Cartel. Zero, kontrolin mo ang lahat ng communication network sa lugar at, kung kinakailangan, i-jam mo ang mga ito. Chameleon, magbigay ka ng cover sa labas, i-block mo ang paglapit ng pulisya o iba pang puwersa. Kami ni Viper ang papasok sa lugar. Tiningnan niya si Viper. Tandaan, hindi tayo papatay. Ang pangunahing layunin natin ay itala ang kanilang krimen at mangolekta ng ebidensya. Neutralize, ngunit huwag na huwag papatayin. Ang pagliliti sa kanila ay magaganap sa huli. Hindi ito personal na paghihiganti. Ito ay isang sagradong digmaan para sa pagbabalik ng nasirang hustisya. Ang tanikala ng trahedya na nagsimula sa pagdurusa ng kanyang anak, kailangan niyang putulin gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nagsisimula na ang prelude sa counterattack. Sa dulo, naghihintay sa kanya ang collapse o triumph. Sa gabi ng operasyon, ang dilim ay partikular na makapal at malalim. Sa paligid ng lumang logistics warehouse sa industrial zone malapit sa Maynila, tahimik na kumalat sina Maria at ang kanyang team. Sa halip na military uniform, nakasuot sila ng itim na tactical gear, ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga mask. Hawak nila hindi combat weapon, kundi mga high-quality camera, recording device, at non-lethal weapon para sa neutralization. Si Zero sa isang van na nakaparada ilang daang metro mula sa bodega ay nagtatype sa laptop keyboard, kinontrol ang lahat ng communication network sa lugar. Si Chameleon ay komposisyon sa bubong ng kalapit na gusali kung saan malinaw na makikita ang pasukan sa bodega. Sa halip na sniper scope, mayroon siyang malakas na binoculars. Echo, Viper. Ang target vehicle ay papalapit. Eta 5 minuto, narinig ang tahimik na boses ni Chameleon sa headset. Sina Maria at Viper ay nagtago sa anino ng bodega, nakasama sa dilim. Pagkatapos ng ilang minuto, ang pamilyar na itim na Range Rover ay tahimik na huminto sa tabi ng bodega. Lumabas sa sasakyan si mataas na Sargento Cruz at ang ilan sa kanyang mga kasabwat.
Gaya ng dati, itinaas nila ang roll-up door ng bodega at pumasok sa loob. Maya-maya, dumating ang isang malaking truck. Lumitaw ang mga mamimili. Sina Maria at Viper, sa pamamagitan ng ventilation duct sa bubong, ay tahimik na pumasok sa loob. Ang bodega ay puno ng mga kahon. Sina Cruz at ang mga tao na mukhang mga mamimili ay binubuksan ang mga ito at sinuri ang nilalaman. Ang mga kahon ay naglalaman ng assault rifles, grenades, military explosives sapat upang armasan ang isang maliit na hukbo. Ang kamera sa kamay ni Maria ay tahimik na itinatala ang lahat ng nangyayari. Sa sandaling lumipat ang mga bag ng pera mula sa isang kamay patungo sa iba, at ang magkabilang panig, nasisiyahan, ay nagbigay ng senyales si Maria kay Viper. Oras na para sa hustisya. 0. Sa utos ni Maria, ang lahat ng ilaw sa bodega ay namatay, naghari ang malalim na dilim. Kasabay nito, isang nakakabingi, high-frequency sound ang pumuno sa buong espasyo. Ito ay si Zero inaktibo ang acoustic weapon. Ang mga kriminal ay sumigaw sa gulat mula sa biglaang dilim at ingay. Sa kaguluhang ito, sina Maria at Viper ay gumagalaw na parang mga multo. Para sa kanila, sa night vision goggles, ang dilim ay hindi hadlang. Si Viper, na parang sinanay na predator, ay neutralize ang mga bandido isa-isa. Tinanggal ni Maria ang baril mula sa kamay ni Cruz, na sumusubok na abutin ito, at sa isang malakas na jab sa panga, pinatulog niya ito. Ang operasyon ay tumagal ng hindi hihigit sa 2 minuto. Ang tanging natira sa bodega ay ang mga umuungol na kriminal at sina Maria at Viper na nakatayo sa ibabaw nila. Kinuha ni Maria ang ledger at ang burner phone mula sa bulsa ni Cruz. Kinunan niya ng video ang lahat, ang mga kahon ng armas, ang mga bag ng pera, ang buong setting. Ngayon, mayroon na siyang lahat ng ebidensya upang tapusin si Alvarez. Sa sandaling ito, narinig ang nakakaalarmang boses ni Chameleon. Echo! May hindi inaasahang sitwasyon. May papalapit na special forces. Darating sa loob ng 5 minuto. Trap. Ginamit ni Alvarez ang deal na ito bilang isang paraan upang putulin ang mga loose ends. Plano niya na arestuhin ng pulisya sina Cruz at ang mga mamimili, at siya mismo ay makakalabas ng malinis. Kung sina Maria at ang kanyang team ay arestuhin dito, sila ay tatawagin isang criminal group na sangkot sa gun running. Lahat, umalis agad. Magtipon sa Point A, kalmadong utos ni Maria. Kinuha nila ang nakalap na ebidensya at agad na naglaho mula sa pinangyarihan na parang hindi sila nagpakita roon. Pagkatapos ng ilang minuto, dumating ang special forces sa bodega, ngunit natagpuan lamang nila ang mga walang malay na kriminal at ang isang walang laman na bodega. Sa oras na ito, si Danilo Alvarez, marahil ay nakaupo sa kanyang opisina, tumatanggap ng ulat at ngumingiti ng mayabang, ngunit hindi niya alam na ang gabi ng kanyang paglilitis ay nagsisimula pa lamang. Ang ebidensya na nakuha ni Maria Santillan ay hindi lamang isang video recording. Ito ay mga talaan ng tawag sa telepono na may boses ni Alvarez, mga statement ng offshore accounts na nagpapakita ng paggalaw ng kanyang pondo, isang matingkad na video mula sa lugar ng gun running, at ang mga ledger. Ito ay isang kumpletong hanay ng mga ebidensya kung saan sina Alvarez at ang kanyang cartel ay hindi na makakatakas. Hindi niya ipinasa ang ebidensyang ito sa Military Prosecutor's Office o sa Investigative Committee. Hindi niya alam kung sino sa kanila ang kasama ni Alvarez sa iisang bangka. Pinili niya ang pinakamaasahang channel, isang verified journalistic agency, at isang independyenteng investigative body mula sa hukbo ang NBI. Kinabukasan, sumabog ang balita. Sa isa sa mga analytical program, lumabas ang isang exclusive report na may pamagat na Chief of Staff Candidate, General Alvarez, nakakagulat na hinala sa gun running at paggawa ng shadow funds. Ang matingkad na video at ang mga recording ng pag-uusap ay napakakumbinsi na walang puwang para sa mga paliwanag. Ang media ay umugong na parang gulo-gulo na bahay pukyutan. Ang galit ng tao ay walang hangganan. Kasabay nito, nagsagawa ang NBI ng emergency arrest kay General Alvarez, mga search warrant sa kanyang opisina, bahay, at lahat ng kaugnay na lugar. Sa harap ng hindi matatawarang ebidensya na ibinigay ni Maria, ang tila hindi malalabag na kaharian ni Alvarez ay gumuho ng sabay-sabay. Ang mga kahihinatnan ng iskandalo ay yumanig sa buong hukbo. Ang Defense Secretary at ang Chief of Staff ay nagbigay ng publikong paumanhin at nagbitiw. Nagsimula ang malakihang reform at purge sa hukbo. Nang humupa ang lahat ng kaguluhan, ang lahat ng akusasyon at hinala laban kay Maria Santillan ay inalis. Higit pa rito, siya ay sinimulan na ituring na isang bayani na nagligtas sa karangalan ng hukbo. Ngunit tumanggi siya sa lahat ng interview at tahimik na bumalik sa kanyang lugar. Pagkatapos ng ilang araw, muling bumisita si Maria sa unit ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, hindi na sa opisyal na Land Cruiser at hindi na nakaparade uniform. Tulad noong unang araw, dumating siya sa kanyang lumang Toyota Corolla na nakasuot ng simpleng damit.
Ang mukha ni Mateo, na sinalubong niya sa silid dalaw, ay kalmado. Ang pinakamasarap na lasa sa mundo. Mula sa lasa na iyon, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi natapos ang paghihiganti. Hindi ito paghihiganti mula sa simula. Ito ay ang nag-iisang laban ng isang ina para sa kanyang anak at ang desperadong digmaan ng isang sundalo para sa pagbabalik ng karangalan ng kanyang bayan at hukbo. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw na nagmumula sa bintana, nagtanghalian ang ina at anak, tulad ng sinumang ordinaryong pamilya. Wala nang nakakaalarmang bukang liwayway. Sa harap nila, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, sumikat ang bukang liwayway ng katotohanan. At sa sentro ng bukang liwayway na iyon, na mas maliwanag kaysa sa anumang bituin at mas matibay kaysa sa anumang bakal, ay kumikinang ang pag-ibig ng isang ina.